Magandang araw po sa inyo. Nais ko lang pong bigyan po ng paglilinaw itong komentong ito mula po kay Meji. At ang panalangin ko po kay Ate Meji ay ganito na sana po ay maliwanagan po siya at makaunawa sa mga salita ng Diyos na binabasa po natin sa kasulatan. At basahin po natin ang kanyang komento. Sinasabi niya, huwag kang mag-focus sa sinasabi ni Pablo, Brother Owen, kasi ano bang nangyari? Si Pablo sa bandang huli, hindi siya nagawang perpekto ng Diyos dahil ang kanyang paglilingkod sa Diyos ay hindi tapat. Dahil may kapalit siya hinihingi sa Diyos. Wala siyang practical na karanasan. Alam niyo po, ganito po yan para maintindihan po ninyo ang inyo pong sinasabi at kaisipan. Hindi po ganyan po dapat. Kaya kaibigang Meji, ganito po. Para maintindihan mo. Yung sinasabi mong huwag mag-focus kay Apostol Pablo kasi si Pablo daw ay, sabi po dito ninyo, ay ano bang nangyari kay Pablo bandang huli? So titingnan natin bandang huli. Pero ito muna ang ating tingnan, ano ba ang kanyang pagkatawag sa kanya kay Apostol Pablo, no? At titingnan natin ito. At bandang huli, hindi nga ba siya naging perpekto? Yun ang pinupunto mo, no? Kasi sa kanyang paglilingkod ay mayroon siyang hinihingi na kapalit sa Diyos. So tingnan natin ang inyong kaisipan. Para malaman po natin sa Diyos at kay Apostol Pablo natin malalaman ang ganyang mga comment ninyo na hindi pala ninyo naunawaan ang pagkatawag kay Apostol Pablo. May ganito po tayong babasahin sa banal na kasulatan para maintindihan ninyo. Ang unang pagkatawag po kay Apostol Pablo ay ito. Basahin natin. Dito po sa Gawa 9. Sinasabi po dito, no, para maintindihan natin, narito siya ngayon sa Damascus. Tumutukoy po ito kay Apostol Pablo, no? At binigyan siya ng kapangyarihan ng mga namamahalang pari na hulihin ang lahat ng kumikilala sa iyo. So dito po kausap po ni Ananias ang Panginoon Jesucristo na ganito po yung pangyayari at nagaganap kay Apostol Pablo. Na meron pong kapangyarihan si Apostol Pablo na dating Saulo po na kung saan ay binigyan ng authority na hulihin ang mga mananampalataya, mga tagasunod ni Kristo. Pinag-usig niya, di ba? Pinaghahakupit, ikinukulong hanggang sa pagpatay. So yun ang trabaho ni Apostol Pablo. Ngayon, dahil na-encounter na si Jesus o dito sa daan ng Damascus na tinatawag na daang matuwid, ay para makita natin, ito po ang kanyang pagkatawag sa kanya sa verse 15. Punta na natin yung verse 15. Pero sinabi ng Panginoon kay Ananias, ito na po yun, na kung saan ay nireveal ng Panginoong Hesus kay Ananias na isang lingkod ng Panginoon. Anong sabi po ng Panginoong Hesus kay Ananias? Lumakad ka dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin para ipakilala niya ako sa mga hindi Hudyo at sa mga kanilang mga hari at sa mga Israelita. Meaning, tinawag si Apostol Pablo para ipakilala sa mga hindi Hudyo, sa kanilang mga hari at sa mga Israelita. Meaning, ito pala yung paglilingkod ni Pablo. Ngayon, balikan ko po ang inyong komento. Ano ba ang bagay na ipinapagawa ng Diyos kay Pablo? Di ba ipakilala? Ngayon, kung ang kaisipan po ninyo ay meron pong hinihingi si Pablo na kapalit, wala naman pong ganung nakasulat. Bagamat ito ay nakita natin at napansin natin, maging doon sa kanyang huling pangyayari sa kanyang buhay, malalaman din natin. So, puntahan natin yung sitwasyon ng kanyang buhay, bandang huli. Basahin po natin, dito naman po sa ikalawang Timoteo 4:6. Sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Ito ba ang sinasabi ninyo bandang huli? Ayan, sabi po ninyo, bandang huli. Ano po ang naging kalalagayan ni Pablo? Ito po para makita po ninyo, hindi ba naging perpekto ang sinasabi ninyo? Balikan natin ang talata. Sapagkat ako'y iniaalay na
at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Sabi naman po dito, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang aking pananampalataya. Iningatan ko ang pananampalataya. Ngayon, ito ba ang sinasabi mong ganyang sitwasyon ni Pablo ng bandang huli? Hindi siya nagawang perpekto ng Diyos. Yan po, mismo siya may sabi. Nakasulat na nga po. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Ibig sabihin, iningatan niya ang pananampalataya sa kanyang paglilingkod. At ito pa, Ate Meji, na sinasabi mo, hindi ba naging tapat siya? Yan na nga po, naging tapat siya. Tapos sasabihin ninyo, hindi siya nagawang perpekto ng Diyos. Kung hindi siya nagawang perfecto ng Diyos, anong reason po ninyo? Sapagkat ito po ang kasulatan at katibayan na iningati ni Pablo ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Ituloy pa natin sa verse 8 para mas malinaw. Sa verse 8 ay ito po, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran. Ngayon, kaibigan, may putong ng katwiran. Ibinigay nga pala ng Panginoon Wala siyang hinihingi sapagkat ibibigay ng Diyos yung putong ng katwiran. Ating ulitin at basahin muli natin itong 2 Timoteo 4:8. Sinasabi po dito, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Yan po ang malinaw. Ibibigay po ng Panginoon kay Apostol Pablo. Kaya hindi lang po sa kanya, pati na rin po doon sa mga taong nagtatapat, naglilingkod sa kanya. Malinaw na po yan. Wala pong ganitong kaisipan ninyo na wala siyang praktikal na karanasan. Meron po. Iningatan po niya ang kanyang pananampalataya pagdating po dito sa 4:7. So yan lang po ang aking inilinaw sa iyo. Sana naintindihan mo ang mga bagay niyan. Kasi nga po ang inyong kaisipan, bakit niyo sinasabi sa akin na huwag ako mag-focus sa sinasabi ni Pablo? Malinaw naman po yan. Bakit? Pinagkatiwalaan po ng Diyos si Pablo sa kanyang pangangaral yung ebanghelyo. Yung ebanghelyo po na itinuturo ni Apostol Pablo ay hindi naman ho yun galing sa kanya. Yung po ay ipinagkatiwala kay Apostol Pablo. Yan ang dapat yung malaman. Ngayon, pakita ko ho sa iyo kung bakit nangangaral si Pablo ng ebanghelyo. Puntahan natin yung sinasabi dito para maunawaan po natin ang sinasabi ni Pablo. Para magkaroon po tayo ng kaunawaan sa ganitong mga bagay, Ito po, para maintindihan mo. Ang sinasabi ni Pablo, ito, ating pansinin ang sinasabi ni Pablo sa Colosas 1:23. Anong sinasabi diyan? Kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, akong si Pablo ay naging ministro ng ebanghelyong ito. Yan. Bakit po siya naging ministro ng ebanghelyo? Kasi nga po, pinagkatiwala sa kanya ang ebanghelyo. Bakit? Pinagkatiwala kay Pablo. Para maintindihan natin, ang mga bagay na yan, sapagkat iyan ay isang bagay na dapat nating malaman. Si Pablo pinili nga. Balikan po natin yung talata na binasa natin kanina. Yan po yun sa Aklat ng Gawa 9:15. Sabi nga kay Ananias ng Panginoong Hesus, pero sinabi ng Panginoon kay Ananias, lumakad ka,
dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin para ipakilala niya ako. Ipinakikilala pala ni Pablo si Kristo na dati inuusig niya na ngayon naging ministro ng Ebanghelyo. Ipagpatuloy yung itinuturo ni Kristo na Ebanghelyo. Saan ipapangaral? Sa mga hindi Hudyo, tulad mo, tulad ko. Tanggapin natin yung aral na kanyang ibinabalita, na kanyang isinusulat na ating binabasa para sa ating mga hindi Hudyo. Pati na rin po sa kanilang mga hari at sa mga Israelita na kung saan ay hindi kumikilala kay Kristo. Sana naintindihan mo. Panalangin ko sa iyo, maliwanagan ka. Huwag mo sasabihin sa akin na huwag kang mag-focus sa sinasabi ni Pablo. Samantalang mismo ang Panginoon ang nag-utos kay Pablo na ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya ang sinasabi po diyan na pinagkatiwala at naging ministro ng Ebanghelyo si Apostol Pablo. Sana naliwanagan ka, kaibigang Meji. At ilang ang masasabi ko sa iyo. Paniwalaan mo ang sinasabi ni Pablo sapagkat yun ay iniuutos ni Kristo sa kanyang mga lingkod. Huwag mong isipin na si Pablo ay may hinihinging kapalit sapagkat nakita naman natin, ibibigay naman sa kanya yung dapat ibigay, pati na rin yung mga sumusunod sa Ebanghelyo. Diba sinabi ito, balikan natin, para magkaroon tayo ng idea at kaalaman na kung saan ay magkaroon po tayo ng ganitong kaunawaan sa salita ng Diyos. Balikan natin itong 4:8 ng ikalawang Timoteo, no? Sabi dito, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Basahin din natin sa isang salin. Sinasabi po dito, at ngayon, may inilaan ang Diyos sa akin na korona ng katwiran. Yan po yung hinihingi ba niya? Nakalaan na po pala para sa kanya yung korona ng katwiran. Ibibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon. Ibibigay pala hindi niya hiningi. Yung inyong kaisipan, hiningi ba ni Pablo? Sinasabi mo dito, no? Balikan ko. Hindi siya nagawang perpekto ng Diyos dahil ang kanyang paglilingkod sa Diyos ay hindi tapat. Dahil may kapalit siyang hinihingi sa Diyos. Ganun ba ang inyong iniisip sa kanya? Hindi po, di ba? Malinaw po dito. May inilaan ang Diyos sa akin na korona ng katwiran. Ibibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghuhukom niya. At hindi lang ako ang bibigyan, kundi maging ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. Kaya kaibigan, sana naintindihan mo ang ganitong pag-aaral. Yan po ang inihahatid ko sa iyo. Huwag mong iisipin si Pablo ay hindi naging karapat-dapat. Huwag mo ring isipin na si Pablo humihingi ng kapalit. Hindi po. Mismong Panginoong Hesus ang magbibigay sa mga taong nagtatapat at sa kanilang pananampalataya ay pangahawakan po nila. Alam mo, hindi naman po lang siya ang bibigyan pati na rin tayo. Kung ikaw ay sasampalataya at gaganapin mo ang ipinapagawa ng Panginoon, kakamtan mo rin yun ang gantimpala. No? Sana naliwanagan ka. At ngayon, panalangin ko sa iyo, maliwanagan ka sa mga bagay na yan. Kaya ito ang panalangin ko sa iyo at sa mga taong hindi kumikilala sa mga kasulatan ni Pablo na itinuturo naman po yun ng ating Panginoong Hesus, di ba? Kaya isinulat po iyan Ito ang sinasabi ni Pablo sa kanyang mga sulat. Puntahan natin, no? Para maintindihan mo. Para magkaroon tayo ng idea. Ito sabi ni Pablo. Sa unang Korinto 14:37, kung mayroon sa inyong nag-aakala na may kakayahan siyang magpahayag ng mensahe ng Diyos o sumasa kanya ang banal na Espiritu, dapat din niyang kilalanin na ang mga isinusulat ko sa inyo ay utos mismo ng Panginoon. Yan. Huwag ako magpo-focus
sa mga isinulat ni Pablo. Katulad po niyan, inutos pala ng Panginoon. Kaya lahat ng ating babasahin, pinasulat ni Jesus sa kanyang mga alagad. Okay? Sa tayo manalangin. Ama, muli kami nagpapasalamat at dalangin ko kay kaibigan na Maggie ay makaunawa, mabigyan mo siya ng kaliwanagan, mabuksan ang kanyang puso't isipan sa pangunawang espiritual. Bigyan mo siya ng kapayapaan, bigyan mo siya ng kaliwanagan sa kanyang buhay kung siya ay nadidiliman. Ayaw po naming mapahamak ang sinumang mga tao, kaya Panginoon, yun po din ang layunin ninyo na ayaw nyo pong mapahamak ang mga tao sapagkat kayo po ang gumawa ng plano upang maligtas ang mga tao kung magkakaroon po sila ng tunay na pananampalataya at pagsunod sa iyong kalooban. Ama, salamat po sa ganitong pag-aaral ng iyong salita na binibigyan mo kami ng kaliwanagan. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.